Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:43. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello. Marhay na aga mga tugang. Good morning. Buenos dias. Buenos dias sa mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Ibata na mga basher, mga trolls, mga haters. Mga tugang, today is Wednesday. Aldaw po kita ko niyan din Miyerkules. Pitsa 12 na kita kan bola na August taong 2026. Mga kabanat, good morning sa mga maaga bumabangon, maagang gumigising. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Mag-iribalang kita mga kabanat, digdi sa Radyo Banat, digdi po live na live. Hali po digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitan ka sa inyong mga radyo. Ako po ang regular nindong kajaming-jaming digdi sa programa si Benji Rivera, kay Bananta sa technical, Boss Ariel Camarotti. And syempre si Boss Stephen Fabis. At channel sa tuya pong mga Banat Patrol. Ang mga may init pong bareta at chanye. Ibang klase ha. Ibang klase ang tatawalan tangon niya din 500 pesos. Ano po? Ngunyan for the first time. Aapudan taye ang satuyang paradangog bago matapos ang programa. Inipog sa tong masugid na paraantabay, mga kabanat, bago matapos po ang programang Radyo Banat, aapudan mi kamo. Ano po? Live! Digdi po sa Radyo Banat, para masimbag po nindo ang para masimbag, gusto ko lang madawag ang boses nindo, partner. Kung talagang nakaaltabay ka mo sa programa, aapudan mi ka mo, araatsan, ano po? Kaya si mga kalatag, mga kabanat, latag na po kan sa inyong mga GCash number, aapudan mi araatsan. Yang mga number nindo, aapudan mi po yan. Dapat simbagon nindo, kung dahil nindo masimbag, sayang naman. Okay, mga tugang ha, bago matapos ang programa, mga 8:30 siguro or 8:45, aapudan taan sa tuyang maswerteng paraantabay, follower, top fan, sharer. Siyempre, aapudan ta sinda, automatic 500 pesos GCash. Hali po sa BBS DWLV, and digdi po sa programang Radyo Banat. O kaya, wait lang ha, waiting lang bago matapos ang programa, maapod kami sa maswerte manggagana, partner. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, good morning dyan sa mga kabanat sa Banuaan po kan Libanan, Camarines Sur. Kasuog mga kabanat, may nagpadara sa kong video.
may nagpadara sa akong video na si Mayor Edelson Marfil, Kalibanan po mga tugang, nag-aanggot siya pare ko eh. Nag-aanggot siya sa atubangan kan mga empleyado kan na LGU pagkatapos lang mga tugang kang flag ceremony. So kan Monday, kan Lunes po yan mga kabanat. Sabi duman sa nadalan kong video na padara po sa ko kan kabanat na dyan sa Libanan, mga tugang. Sa nadalan ko, sabi duman ni Mayor Marfil, garo pinapaluwas niya po mga kabanat, na garo mayong utang na buot. Wala kayong mga utang na loob. Ako na nga ang nagkakandara pa maghanap ng pangpasweldo sa inyo. Sinisiraan niyo pa ako sa Facebook. Ay, anong kayo ng mga banat dito? Ay, kan na, Mayor. Bayo na pong mga utang na buot ang mga empleyado kang LGU sa balyo po dakan ng paglalapigot niya na makakuha din pondo para sa pangpasweldo mga tugang sa mga kadakul-dakul na mga empleyado. Pero gusto niya sabihin mga tugang dahil sa iya, dahil po sa iyang effort, nagsisurildo ang mga empleyado kan Libanan. Pero gusto niyang sabihin, napapagal siya para makapasweldo ining mga kadakul-dakul na pong mga job order. And sa balyo na po kayan, nakukuha pa na siyang rauton sa social media. And mga sarala man nila ang mga sumbong. Yan po ang pagkakaintindi ko duman sa video na pinadaras ako kan sa tuyang Parandango dyan. Nakukuha pa na kaning mga empleyado kan Libanan na magsumbong sa mga kalaban na sarala man daa. Garo ang gustong sabihin po kaning si Mayor Marfil, ining nagluwas mga sa social media na mga pangaran kan mga empleyado dyan sa Libanan na halos mga kamag-anak na po kaning duwang opisyal na ini na si Mayor Marfil saka Vice Mayor Ariel Orino. Garo yan ang gusto pong sabihin ni Mayor Marfil. Mga tugang, mariak po ako digdi sa isyong ining sinabi ni Mayor Marfil kan Monday. Saro po ako sa nag-discuss. Saro po ako mga tugang sa nag-discuss ka na baretang iyan. Actually, napangaranan ta po ang mga mga kamag-anak ni Vice Mayor Orino, and iyo man po ang mga kamag-anak ni Mayor Marfil na pigral og man talaga din dyan sa LGU. Yan po ang gustong sabihin ni Mayor Marfil. Ta sa balyo dakan sa iyang paglapigot, kan sa iyang effort na mapaswildo na po kamong mga taga-Libanan, ini mga empleyado, nakukuha pa na rin dong rauton si Mayor. Saro po sa mga nadangog ko duman, naday ko po nasunuan kay Mayor Marfil mga tugang, nagaro pinapaluwas niyang mga patay gutom ining mga empleyado kan Libanan. Na kung bako po sa iya, na makakasweldo ang mga taga-Libanan. Ini pong mga taga-LGU. Saro po ini sa mga ugali na kinahahabo ko. Personal. Ining mga assuming na kung bako dahil sa inda, baka agaradan ang pamilya nindo ta, dahil ka mo nagsweldo ta, ako nagpapasweldo sa indo. Ang gustong sabihin po kaya mga tugang ni Mayor, mayo po da ka mong mga loyalty, ta sa balyo da po kan nilaog ka mo sa trabaho, mayo da po ka mong utang na buot, ta kapag may mga issue da po dyan sa Libanan,
sinusumbong po na tulos nindo sa kalaban niya or pinupost po na nindo sa social media. Arang siguro kayo na gusto niyang sabihin mga kabanat na mayo kaya kamong mga utang na buot. Kung bako kaya sako, dahil kaya ko masurildo, baka kaya magkagarandan sa gutom ang pamilya nindo. O arong kaya si mga tono, arong kaya na gusto niyang sabihin. Totoo man mga tugang ang sinumbong kan mga empleyadong ini. Ang masakit po kani mga kabanat, kung ining mga empleyadong ini na nagsumbong sa to, and nagpo sa social media, habo na nga ibang pambiristo, ta sigurado tataranggalon yan. Masakit po kaya, ta gustong gibuhon ni Mayor Marfil, itago, da iba araman kan mga tagalibanan ining ginibulin ni Vice Mayor Aril Orinio na ining mga kamag-anak ninda iyo ang itigribay ninda duman sa kadakul-dakul na mga job order na tinaranggal ninda. Totoo man po baga. Ano man po maraot kayan Mayor kung maaraman kan publiko ang ginibulin do. Nasusupog po kamo na maaraman kan publiko. Totoo man baga. Araw mo po, Mayor Marfil, dahil po masurumbong yan mga empleyadong, mga taga-Libanan na yan, yung mga taga-LGU, dahil po yung masurumbong, kung nahihiling din dahil sila sabi din ng pagbabago. Sabihon ta na po na agitan yan na supporter kan ibang partido, kan nakaaging administrasyon, sana ipinahilig mo, ining sinasabi mong pagbabago. Ta ako po nagtutubod mga tugang. Nagtutubod po ako personal. Na daw paggaraan ng katagas yan. Pero kung nahilig po na mas marahay al sa imong palakaw, mas marahay al sa imong pagtrato sa mga empleyado, sa totoo lang, sisayman ang mga inilagay magbago. Iyon na po hindi ang pagkakataon, Mayor Marfil, na patunayan mo ang sinasabi nindong pagbabago na hindi masurumbong kung satisfied sila sa mga services nindo. Ang gusto ko pong sabihin mga tugang, ang loyalty kan sarong tao na babago, depende po sa sayang nakukuha. Yes, bako po sa financial, bako sa kwarta, kundi nahihiling po kansarong tao na mas maray ini. Mas gusto ko ang gibo kani. Mas suno ko ang mga programa kani. So dahil man po, totally mawara ang loyalty niya duman sa dati niyang amo, nahihilig po na mas maray ka. Pero kung araw po kani mga tugang na nahihilig kan mga empleyadong ini na pwede man kaya ilaog si iba pang mga job order kaysa digdi sa akin ni Orinio. Pwede man kaya ilaog si tinanggal linda, iparinyo si kontrata na ito po mas masakit ang pagbuhay kayo kaysa digdi sa akin ni Orinio. Iyo po ang nahihiling ninda na mayo, mas malala ang nairibay dito sa alkalde Libanan. Bako pong mga patal ang mga empleyadong ini, lalong-lalo na po ang mga department heads. Sana po, mga tugang, makapasar kang abogado, makapasar ka sa abogasya, Mayor. Kung habo mo, isumbong ang mga gibo nindong sala, dahil ka mo magibong sala. O kaya, make it sure na mayong makakaaram kan mga ginigibo mong sala na sigurado po, maalis gaw yan. Garo ka din nag-aabogas siya. May nagsusumbong, may nahihiling. Tano po, Mayor Marfil? Dahil totoo na ining mga kamag-anak nindo, dahil nindo laog sa LGU Libanan? Tano po, Vice Mayor Orinio, dahil totoo na ang aki mo, empleyado ka ng LGU Libanan? Ang punto lang kasi ni mga tugang, igwaman pong iba na pwedeng i-hire,
gibuhon na empleyado and mas nangangaipo po din trabaho, ano po ta mga kapamilya ni dang ikinaraag dyan? Saro po ako sa nag-discuss ka mga kamag-anak ni Dorin nyo? Saro po ako sa nag-discuss kay ni? Ang patakot pa ni Mayor Marfil, kakarasuhan na si mga empleyado. Bako po sinakasuhan mo ako. Ako ang kasuhan mo, Mayor. Tandidiscuss ko ni sa radyo. Ang patakot ni Mayor Marfil mga tugang kan libanan, inida pong mga nagpalakop din mga salang bareta na radyo, nagkalat po na sa social media, is kakasuhan niya dapat nga kani karasuhan, isumbong sa civil service, tanay nga nagtatrabaho. Ano man po, maraot kung nagbusisin na, dahil na nga po nakakapabisto, kundi nahihiling po din na mga tugang, ang salanggibo, kansarong alkalde. Mayaw man po, Mayor, perpektong gobyerno. Mayaw man pong perpektong tao. Kung nahihiling mo po, Mayor Marfil, na for delikadesa na gano'n sa lagayang ginibo ko na si Mamay, si Tiyaong ko, piglaong kong empleyado. Al sabi mo pati mga Mayor, padangat mo ang mga tagalibanan. Kung padangat mo ang sarong tao, dapat iyo ang piglaag mo sa trabaho. Bako si mga taga San Fernando na mga dating staff ni dating alkalde Mabulo na nadaog dyan sa San Fernando, ano tayo raon po dyan sa Limanan nagtatrabaho? Saan po? Hain po duman ang inaapunta mga tugang na pagpadangat. Sabi mo, padangat mo ang mga taga-Libanan, di kung padangat mo po, kung nahihira ka po sa mga taga-Libanan, kung nahihira ka, ano ta mga taga San Fernando ang kinuamong empleyado dyan sa LGU? O si dating sekretary ni Fermin Mabulo. Si dating sekretary ba ni Mayor Fermin Mabulo? Iyo bagampig ko among empleyado dyan sa Libanan, halangkawon pa ang sweldo. Palibasa, si Mayor Fermin, iyo po baga nagpabisto sa imo ki Mr. Bong Pineda. Si say po Mr. Bong Pineda. Iribanan baga kamo na kayo to na Mayor Fermin, nagdurumang kamo ki Bong Pineda. Garo nagharagan kamong campaign fund. Ngunyan na nadaog si Mayor Fermin, pinakiulay sa imo ni Fermin na ilaog mo man ngayon ni Pani dyan sa Libanan bilang balos mo man yas ako. Dahil ka po magparasabi, Mayor Marfil, nasuway sa hawak mo. Dahil ka magparasabi na ikamarhay, tultul ka, ang mga kalaban mo bako, tanaihiling po mga tugang sa gibo-gibo ko niya ni Mayor Marfil. Akalaon mo, pagkatapos kang flag raising ceremony, aragutan mo ang mga empleyado, surumbong sa social media, nagsumbong sa mga taga-radyo. Ano man ang problema, dapat po, kaulayon mo sinda. And kung di mo sinda kayang kaulayon, itago mo. Ang bata mo dyan. Minsan pati, inumaw mo si sadiri mo, sa ikamalakahiling kayan. Naglalakaw na siya sa diretsyong dalan. Ang gustong sabihin, al sa iyang leadership, ang leadership din na ni Vice Mayor Orinio, mayong korupsyon. Naglalakaw na po sinda mga tugang sa talos na dalan. Sinda po na patas. Kung patas ka po, Mayor Marfil, ano ta pinaarapod din do kayo si mga kontraktor dyan, kan mga project, tampatakot din do, kakarasuhan din do. O hain na si kaso. Sabi ba ka din do kayo? Ipaarapod gaya mga kontraktor na yan, paralpak gaya mga trabaho din sa Libanan, kanakaaging administrasyon. O, kang pinaarapod do, nakasuhan na din do. Baka nangurulay sa naman lang kamo sa under the table. Kung sinasabi mo pong naglalakaw ka sa tanos na dalan, Mayor Marfil, na kapag nabatapla ka, mahulog ka sa bagin, kung sisay-sisay ang piglapadangugan mo, kung tanos pong dalan ang piglalakaw mo, ano po, nag-hire ka ni mga empleyado
na mga kapamilya mo. Pwede mo naman lang yan itao sa mga ibang pobre dyan na mas nangangaipo. Ang issue po kaya digdi mga tugang, bako si pagsumbong kan mga empleyado, kundi ang issue po digdi mga kabanat, inimpagkuan din ng mga empleyado ng mga kamag-anak nila. Bako madigdi ang issue na nagputok si Bareta, naaraman kan mga taga-Libanan. Bako ba po yan ang issue, Mayor? Aram po din doon nangyayari ko dyan mga tugang sa Libanan para sa ko. Aram din doon nangyayari ko dyan sa Libanan, ang nahihilig ko lugod. The way I see, ang nahihilig ko is pigpapararaot lugod din do ang dating administrasyon ni Jess Camara. Na dahil naman po kayo nakikiaram. Pirit din dong pigpapadatulan na ang mga nangyayaring mararaot na issue dyan sa Libanan is pakana ni Jess Camara. Garo-araw din dong gustong sabihin kaya na dahil na nauulian si Jess Camara. Pirit din dang ibinabasol kay Jess Camara. Kinukumpara po nila ang administrasyon din na kay Camara na ang administrasyon nga ni Jess Camara sa kaskan na dating alkalde si Brioso ni sa nga ng kapamilya nila mayo na ang niralaog dyan sa Limanan, LGU. Iyo po baga? Ano ta nagpapara taram po si Mayor Marfil pigpapara padangugan niya na ang mga issue da po mga kabanat nagpupunta po sa dati niyang mga kalaban sa politika and ang nasabi pa sa pagkakaintindi ko mga kabanat binabasol niya kani si dating administrasyon. Garo kinukumpara niya po mga tugang na si dating administrasyon po iyo po ini ang nagpapaluwas kan mga baretang yan. O kaya, standby lang niya na maapod po si Governor El Rey. Ma-interview po kita ko dyan kay Governor. Ano po? O kaya, mga tugang, dapat ipahilig ka ng mga hindi pong alkalde kal na Libanan, Camarines Sur na sincero siya. Dapat ipahilig ka ng alkalde kal Libanan na sinasabi niyang Thanos. Naglalako siya sa diretsong daan, ipahilig niyang tama ang ginigibo. Dahil niya pagparabasulon ang dating alkalde kal Libanan kung ano pong mga issue na nagluluwas po dyan sa Libanan. Kasi ang issue po dyan sa Libanan, totoo na ining mga empleyado na tig-hire ka na bagong administrasyon is mga kamag-anak ninda Ariel Orino sa kani Edelson Marfil. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras mga tugang 6 minutes, makalipas na po ang alas 8. Tamang-tama mga tugang, babalikan tayo issue dyan sa Libanan. Nakontakta lang po, kinontakta lang ngunyan na amay si Governor El Rey Villapuerte, makakaulay na siya ngunyan para po digdi sa mga bareta, mga updates, kan nakalakawan po kan sa tuyang gobernador. Nasa linya na si Governor. Governor, good morning po. Si Benji Rivera sa BBS. Gob, good morning. Hello. Good morning. Boss Marina. Ito po sa Gabos, sa Gadamog sa BBS at sa Gabos nakikinig po sa programa po. Okay, Gob, thank you very much at napaunlakan po ninyo ang aming tawag for interview ngayong pong umaga. Kasi gusto ko lang pong itanong sa inyo, kunin po ang inyong reaksyon kaugnay dito sa kumakalat na mga fake news na naman na pinapalabas po ng siguro ng Kasoreco 3 about po dito sa franchise hearing na hindi po sila nakalusot and lumalabas na meron daw yatang ibang motibo, plano ang opisyal, isang mataas daw na opisyal ng probinsya, alam natin na kung sino tinutukoy nila, para ipasok daw po itong Bicol Light na governor. Gob, pwede ho bang makuha ang reaksyon ninyo dito, Governor El Rey? Una-una, ang ginagawa ng Kasoreco, ng chairman ng presidente, mga direktor, illegal yan.
Matagal na lang namin pinagpapasensya niyan. Ginagamit nila yung kooperatiba, resources ng kooperatiba, mga empleyado, pinapasuot nila ng no to Bicolite. Bawal po yan. Sa Constitution, bawal ang monopoliya. Sila ay na-encourage nila ang monopoliya, kontra sila ng kontra sa Bicolite. Siguro dapat sagutin muna nila yung issue, yung problema ng Kasureco. Unang-una, ang presidente ng Kasureco, si Alciso, hindi ilihido, appointed. Nagkukubra siya ng consultancy, sumusweldo siya ng per diem allowance sa Kasureco 3, Kasureco 1, Kasureco 2, sa Kasureco, Sorsogon. Bawal yan. Ginagamit nila ang resources, Facebook, lahat, tarpaulin, bawal yan. Laban sa akin, laban sa Bicolite. Napatunayan na namin yung nagpa-radio ad sila, di ba? Yes, sir. Tinitira nila yung Bicolite. Ako, nagkaso ako, nanalo ako, pinapabayad si Joe Asabal ng damages. Ngayon, sino nagpa-ad? Kasureco, bawal yan. Huwag nilang gamitin ng... Kaya pala mataas ang kuryente, ginagamit nila sa pangkontra sa kalaban nila. Ginagamit nila sa sarili nilang allowance per day. Bawal yan. Kakasuhan namin sila. Kasi kami, gawin niyo yung tama, suporta namin. Sagutin nila yung issue laban sa kanila. May utang sa Iriga City, hindi nagbabayad. Hindi nag-remit sa PISAM. Ano mo ba, Benji? Pag nangolekta ka at hindi mo binayad sa PISAM, krimen yun. Ngayon, kung 100 beses mong ginawa yun na nangolekta ka at hindi mo niremit, 100 kaso yan. Piniprepare na namin yan. Maghanda sila. Kasi mali-mali naman kasi mga... Dapat sagutin na lang kasi nila yung issue. Alam mo, linawin muna natin ang issue. Alam mo, pinapakalat nila, gusto raw i-privatize ang Kasureco. Di ba yan palaging sinasabi? Wala namang gusto mag-privatize sa Kasureco. Ang ino-offer po natin, magkaroon ng competition, hindi privatization. Yes, sir. Sinasabi nila, ayaw namin i-take over ang Bicolite, ay ang Kasureco. Wala naman gusto mag-take over sa Kasureco dahil baon sa utang yan. Correct. Opo. Sino ba naman ang siraulo? Sino ba naman ang siraulong tao, korporasyon, Negosyante. na iti-take over ang isang kumpanya na baon sa utang? Correct. Opo. Kumbaga ikaw, kukuha ka ng empleyado na ICU na maatake na sa puso. So, ulitin natin, sabi nila, no to privatization. Talaga naman, ako rin, ayaw ko i-privatize yan eh. Opo. Sinong ulit? Bakit pa naman gustong i-privatize ang isang organisasyon like Kasureco na baon na sa utang? Diba? Bakit mo gusto i-take over? Hindi ka pa nag-uumpisa, Benji, baon ka na sa utang. Kumbaga sa basketball, pag jump ball pa lang, lamang na yung kalaban ng 100 puntos. So hindi pa nag-uumpisa, talo ka na. So ulit, ayaw ng Bicolite i-privatize yan Kasureco. Ang sabi nila, hindi, i-take over yung mga poste, ayaw nila yan. Ang gusto namin, competition. Diba? Anong competition? Kung gusto, i-approve nila yung franchise ng Bicolite, sige, Kasureco, o ang tao, mamimili. Kung palpak ang Bicolite, di ba sila doon? Pero sigurado ko, pag pinasok ng private yan, mas maganda serbisyo, walang brownout, mas mababang kuryente. Bakit? Nangyari na yan po sa Panay Electric Cooperative. Hindi na rin yung franchise ng Panay Electric Cooperative. Ang nag-take over more power. Yung Panay Electric Cooperative dati naniningil, isa sa pinakamataas na singil ng kuryente sa Western Visayas. Noong nag-take over yung privado, bumaba. So yung mga sinasabi lang, tataas. Ako, ilihido ako eh. Mananagot ako sa taong bayan kung magkamali ako. Correct. Opo. Ang problema sa Kasureco, puro sila kapalpakan. Gusto na, almost 50 years na silang palpak. Gusto pang ipatuloy ang 25 years. I mean, ikaw na lang. Kaya yung mga nagsusuporta sa kanya, hindi ayaan natin. Anong ayaan? Sige. Personal interest daw ang Bicolite. Una-una, hindi ako may-ari ng Bicolite. Lumapit yan, magbibigay ng solusyon. Kung mayroong ibang pribadong lumapit sa amin, sige, supportahan ko. Bakit?
Ako, gobernador, mga kasama nating congressman, wala kaming poder sa Kasureco. Mhm. Pero kami ang palaging tinatakbuhan. Ano ba naman yung Kasureco? Gawin mo naman ng paraan. Paano namin magagawa ng paraan? Mga abusado, mga direktor, presidente, general manager yan. Diba? Mhm. Kaya nga, pinapakialaman na namin yan sa interest kan publiko. Sabi personal interest, maulang galang na lang, Benji. Ako may pangbayad ako ng kuryente, Benji. Mhm. May genset ako. So, kung sasabihin personal interest, nakakabayad naman ako ng kuryente kahit mataas. May genset naman ako kumbraka. Pero kaya ako ginagawa to, hindi dahil sa sarili ko interest. Yung mga ordinaryong tao nagagalit. Opo. Ang lola, nag-oxygen, biglang mapuputulan. Correct. Mga estudyante, nag-online class, walang kuryente. Mga ordinaryong negosyante, walang replacer, nasisira pa nila. Correct. Opo. Sino ang papasok na ng mga negosyante dito? Gusto natin makakrear ng trabaho, hanap buhay, oportunidad. Walang pumapasok, walang gusto maglagay ng pabrika, mahal kuryente. Walang gusto maglagay ng hotel, mahal ng kuryente. O sabihin mo na may kuryente, naman, palaging putol. Mhm. Diba? So, ginagawa natin to sa pampublikong interest. Sasabihin nila personal interest. Paano naging personal interest? Una, hindi naman ako may-ari ng Bicolite. Lumapit yan sa atin, tulungan. Kung may lumapit, Ayala, Aboitis, Opo. Yes. Meralco, tulungan natin. Oho. Diba? Kung dalawa, tatlo yan, sponsoran natin yan. Mhm. Pero hindi ako papayag na marinyo yung Kasureco na yan, na almost 50 years Mhm. na may prangkesa, palpak 600 million ng utang, hindi nag-remit. Mhm. May utang sa Iriga 125. Ngayon, Benji, hindi nag-improve na kami. Oo nga, nag-improve kayo. Bakit kayo nag-improve? Siningin nyo sa taong bayan Mhm. yung utang nyo. Mhm. O, ngayon manghihingi na naman sila ng franchise. Madali lang naman nilang bayaran yung utang, dadagdagan na lang naman nila yung kuryente. Opo. So, tama ba yun? Yes. So, bakit nila pinapabayad ang tao sa kapalpakan nila? O unang-una, bakit sila nagkautang? Dahil palpak nga ang pamalakad. Ngayon, Yes. ulit sasabihin, hindi, AAA na kami, nag-improve na kami. Mhm. Kasi bumili kayo ng gamot na mahal, pero yung gamot, sinarge nyo sa taong bayan. Mhm. So, sa lahat na nakikinig, tinan mo si Legasyon, ito o mga nagdadangog taga-naga. Inisponsor ng delegasyon ng renewal ng Kasureco na ato. Mhm. Sige, nagpapasikat siya. Ngayon, pag tumaas ang Kasureco, pagpalpak ang serbisyo ng Kasureco to at nabaon sa utang at nag-brown out, isisihin nyo si Legasyon kasi, alam mo, ang punto ko lang, pwede naman namin tulungan ng Kasureco Yes. ng renewal Opo. Opo. Rin natin, pero pakita nyo muna kung anong plano nyo. Mhm. Pero kung titirahin nyo kami, na ayaw namin ng privatization na hindi naman yun ang usapan. Ang usapan, Kasureco, may utang ka, hindi ka nagbabayad. May utang ka sa Iligan, hindi ka nagbabayad. Opo. Ginawin mo, ang palagi nila sinasabi, hindi AAA na kayo. AAA, sino ba nag-rating sa kanila? Sarili nila. Ang nagmamanage ng Kasureco, Benji, Nia. Yes. Sino ang nagsabing AAA siya? Nia rin. Mhm. O ngayon, tanungin mo ang tao. Punta ka ng palengke ng Iriga. AAA ba yung Kasureco? Mumurahin sila. Diba? Oho. Diba? Ang tanungin nila taong bayan, ako nga member consumer ako Bakit? Mhm. Yung hospital sa Bula, ang may-ari, provincial government. Correct. Bao Community College, provincial government. Mhm. May Kapuerte office kami sa Iriga, provincial government. Mhm. May hospital kami sa Buhi, provincial government. Mhm. May opisina kami sa Bato, provincial government. Bakit hindi sila nagkukonsulta sa amin? Member consumer kami. Isa kami sa pinakamalaki na babayad. Yes. Tapos, eto, sumulat na ako sa kanila, sa NIA. Padala nyo kami, the past 5 years, kung sinong inimbitahan nyo sa AGMA, yung Annual General Member Assembly, at sino nag-attend. Mhm. Kasi niloloko nila yung mga tao. Si Migs nga, congressman, hindi nila iniimbita Mhm. Ang ginagawa nila, hindi sila nag-iimbita, tapos magpepeke sila ng attendance, Correct. wala namang quorum, tapos magpaparapol sila. Mhm. O saka nakakita, inimbita nila si Legasyon sa AGMA. Bakit ang congressman mismo hindi iniimbita? Mhm. Tapos wala hindi personal interest. Paano interest? Kung personal lang isipin namin,
Sabi ko nga, hindi nakakapait naman kami ng kuryente. Yes, sir. May genset naman ho kami. Pero hindi yan ang punto. Hindi naman personal lang iniisip namin eh. Iniisip namin pampublikong interest. Opo. Diba? Yung mga OFW na bumili ng magandang TV, Frigidaire. rep, Mhm. pinaghirapan niya ng 3 taon, pinagpawisan niya dugo, tapos biglang masisira mag-brown lang. out, masisira. Oh, totoo yan, Oh, Gob. anong sagot nila dyan? Oh, yung mga direktor, bakit pa nila gusto maging direktor? Oo. Dahil may PFD malawas? Ah, So, yun lang malinaw, Benji. Opo. Una, ayaw ng Villapuerte, ayaw ng Bicolite i-private house. Nagsisinungaling sila, niloloko nilang tao. Gusto raw i-privatize namin ang Kasureco. Ayaw namin i-privatize yan. Mhm. Diba? Saka, Una-una ulit, Opo. baon sa utang eh. Opo. Saka, Gob, bakit ayaw nila ng public hearing, consultation? And natandaan ko, sinabi sa iyo ni Alisto ba yan? Ni GM Alisto na hihingin daw ang tulong mo. Gob, hihingin namin ang tulong mo para sa franchise renewal. Hindi, ganito yung tinanong nila. Anong sabi? Hindi sila tutulungan kasi palpak sila. Oo. Alam mo, sabi niya, mag-hearing tayo, public hearing, sabi ng chairman. Alam mo, sabi niya, patanungin po namin ng NIA. Saka nakakita. Saka una-una tanungin mo sila, Opo. bakit ayaw niyo mag-public hearing? Kung pang publikong interest ang gusto nila, bakit ayaw nilang pakinggan ang public hearing? Mm. Pitong mayor ng Rinconada kontra sa kanila. Mhm. Sigurado mahigit 90% ng kapitan kontra sa kanila. Sigurado mahigit 90% ng consumer kontra sa kanila. Mhm. Sigurado yan. Sigurado yan. Ang pabor lang dyan, mga direktor, mga kamag-anak ng direktor. Lahat Yes. galit sa kanila. Mm. Di ba? Opo. Saka una-una ulit, bakit ayaw nila ng kompetisyon? Mm. Kung gusto, kumbaga sa basketball, gusto nila palagi silang champion ng 50 years. Tapos another 25 years, sa sigod pamalaki nila. Kami ang champion. Aha. Dapat may kompetisyon. Una-una sabi nila, Magandang sagot laban. nila, bakit ayaw nila ng kompetisyon? Mhm. Kasi hindi sila makakalaban eh. Mhm. Kasi una-una, kung magbabasketball, ang mga player nila, mga abusado at wala namang talento. Oo, opo. Diba? Opo. So, bakit nila sabi, hindi, malulugi ang Bicolite. Wala na kayong pakialam kung malugi ang Bicolite. Ganun ba? Malulugi daw, ha? Mhm. Sabi niya, ayaw namin yung Bicolite, doon malulugi, tataas ng kuryente. Una-una, kung malugi ang Bicolite, hindi naman ipapatong ng Bicolite sa consumer yung presyo. Mhm. Hindi kagaya ng Kasureco, utang na utang, tapos para makabayad sila, Opo. pinapasa yung kuryente. System loss charge, 9.1%. Totoo yan. Mhm. Kung privado yan, 5% lang yan, maximum. Correct. Opo. Diba? Opo. Diba? So, may buffer fund sila. Mhm. Mga consumer po, tignan nyo yung bill nyo. Ang Kasureco, isa sa pinakamahabang bill. Transmission charge, generation charge, system loss charge. Naiintindihan ba nyo yun? Meron ba silang buffer fund? Anong ginagawa nila sa buffer fund? Diba? Binubulsa nila. Ito nila sa tao yan. Diba? Ito ang may pinakamahal yata na kooperatiba ng kuryente sa Bicol Region po, Governor. Totoo yan. Isa yan. Oh. Saka malala talaga yan. Malala talaga. Kaya nga bakit nila inoff yung comment nila sa Facebook? Yes, totoo yan. Sabi sa akin ngayon ni Manager Rick Arnedo, kung gusto talaga nila ng consultation at boses ng taong bayan, bakit nila inoff yung comment section nila sa Facebook? Governor, naka-link daw tayo sa EBFM sa Rinconada, tamang-tama, at sa ating po namang ka-Forte Station, nandun din si Jun Bernas. Marami pa ako, Gob, katanungan. At ipapasa ko muna ang linya kay Jun Bernas ng ka-Forte Radio. Jun, good morning. Yes, Benji, good morning. Good morning, Governor. Dalawang bagay lang sa akin, Gob. Pinapalabas nila sa propaganda na ang Kasureco 3 daw maiutulan sa Aleco na tinake-over ng APIC. At number 2, Governor, hinahanap nila ang poste ng Bicolite. Napagkakaalam natin, pending ang franchise application nito. So wala pang Bicolite dyan sa Rinconada, Governor. Una-una, mga sinungaling yan, kakasuhan namin yan, abusado yan si Alcisio na yan. Ikaw, Alcisio,
marami kang kalokohan sa Kasureco, uungkatin namin yan. Una-una, 4 ang consultancy, Kasureco 1 consultant, Kasureco 2 consultant, Kasureco 3 consultant, Soreco consultant. Nag-retire na siya, nanatili pa siya. Bawal yan. Yung ginagawa niyang panginira sa amin, ginagamit niya yung Kasureco, yung empleyado, pinapasuot niya ng Lotto Bicolite, bawal yan. Nakita ko yan. Salamat, binigyan niyo kami ng ebidensya. Hindi namin kayo titigilan dahil alam mo, dapat tayo nagdidebate kung ano yung tama at mali. Pero kung personalin niya na ako raw may-ari ng Bicolite, personal daw interest ko. Una-una, kaya ako tinutulak ang Bicolite dahil wala na talagang pag-asa ang Kasureco, June. Baon sa utang. Hindi nagbabayad sa PISAM. May utang sa Iriga, hindi nagbabayad. Tapos ito lang din, sinabi ko na ito kanina, lilinawin ko ulit. Gusto raw i-privatize ng Bicolite, ang aming pamilya raw, ang Kasureco. Ayaw. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sinungaling ka Buksit, sinungaling ka Alsisto. Sinungaling lahat ng mga nagpapakalat yan. Ayaw namin i-privatize ang Kasureco. Ayaw ng Bicolite i-privatize ang Kasureco. Bakit mo naman gusto i-privatize yan? Baon ng utang. Ang pinaglalaban namin dito, June, hindi privatization, competition. Correct. Na dapat, kung ang Kasureco gusto nyo magka-franchise, dapat i-approve yung Bicolite para bakbakan, pababaan ng presyo, pagalingan, para kung sino walang kuryente. Ang problema, ayaw nila kasing magkaroon ng competition, ayaw nila magkaroon ng choice yung mga tao. Dahil alam nila, pag pumasok yung Bicolite, mawawala ng consumer ang Kasureco. Bakit? Ang Bicolite, sigurado mas mababang kuryente, mas walang brownout. Sila, mataas, paon sa utang. Ngayon, bakit ko naman nasasabi to? Sa Panay Electric Cooperative, kinansilan yung prangkisa ng Panay Electric Cooperative, pinasukan ng More Power. Ano yung More Power? Private. Dati po ang Western Visayas sa Panay, isa sa pinakamataas na kuryente. Ngayon pinakamababa na. So alam nila yan. Takot sila dyan. Pati yung si Peco sa Negros. Nag-joint venture na ang electric cooperative dun sa privado. Dahil hindi na kaya ng electric cooperative. Ulitin ko lang, kung may 600 million ka utang, June, paano mo mababayaran? Disisingilin mo yung consumer. Hindi kagaya pag pumasok ang Bicolite, sarili na ng pera, bababaan nila yung kuryente at efficient ang serbisyo para babawi nila yung kapital nila. Sasabihin, hindi, profit-oriented yan O natural kikita sila, pero limitado naman ang pwede nilang kitain dahil hindi naman sila basta-basta pwede magtaas ng kuryente dahil dadaan pa sila sa ERC, di ba? So, una-una, ang pinaglalaban natin dito, competition, hindi privatization. So, lahat ng mga naninira sa amin, sa Kasureco, mga sinungaling sila. Never sinabi ng Bicolite na gusto nilang mag-privatize. Bakit raw walang poste? Siyempre wala pang poste. Wala pang prangkisa, di ba? So, yung mga paninira nila, simple lang bakit ayaw nila mag-public hearing? Di ba? Yung sinabi namin, pabor ba kayo mag-public hearing, tatanungin pa rin nila si Mea. Saan ka nakakita na ako ilihido? Mga ilihido ng mayor, barangay captain kontra sa kanila, sila appointed. Ginagatasan nila ang Kasureco tapos yan nagbabayad, taong bayan. So, yan, June, malinaw yan. Salamat sa Kasureco, binigyan pa ninyo kami ng rason na lalo kaming naming labanan sila. Kasi saan ka nakakita, official webpage nila, Facebook, ginagamit nila para siraan ako at ang Bicolite. Una-una ulit, hindi ako may-ari ng Bicolite. Pag may ibang pumasok dyan, Aboitiz, Ayala, Meralco, sige, payag kami. Dahil kaya namin ito ginagawa. Dahil kailangan na talaga ng isang pribadong kumpanya pumasok dahil wala nang pag-asa yung Kasureco. Over 50 years na sila nagpapatakbo, bibigyan pa doon sila ng 25 years ng kapalpakan. Hindi tayo papayag. Member consumer po ako. Si Congressman Mix, taga-Iriga. Ang hospital sa Bula. May college kami sa Baaw. Marami kaming interest yan sa provincial government na gusto namin mapapaba ang presyo. Ulit, personal raw interest ko, nakakabayad naman ako dyan ng kuryente. May genset naman po ako. Ang pinaglalaban po namin dito, hindi personal na interest ng mga ordinaryong tao na nasasakitan natin sa mataas na kuryente at palaging brownout. Simple lang yan. Simple man lang yan.
So malinaw, Governor, yung page nila, social media, ginagawa nilang platform para sa misleading, misinformation. Ito bang mga ginangaw-ngaw nila, Gob, ngayon sa social media? Inaibusis nila ba ito doon sa franchise hearing? Kasi yung nag-sponsor... Hindi pa. Kaya nga wala. Nagpapasalamat ako sa kanila. Papakita ko yan sa committee hearing na ginagamit nyo ang sarili niyong Facebook, ginagamit nyo resources ng Kasureco, pinapa-t-shirt pa nyo no to Bicolite, bawal yan. Bawal yan. Unang-una, sinabi na ng Supreme Court na ang electric franchise hindi exclusive. Sabi nila, pwede yan 2, 3. Ang problema sa Kasureco 3, gusto nila sila lang. Pinopromote nila yung monopoliya, bawal yan. So kakasuhan namin yan. Ako personally kakasuhan ko yan. Palagi na lang akong dinadamay. Ako raw may-ari ng Bicolite, hindi totoo. Sinasabi nila gusto ko i-privatize yan. Hindi totoo yan. Personal daw interest ko. Una-una, paano naging personal interest ko? Hindi naman ako nakikinabang sa Kasureco 3, June, Benji. Ngayon, sino ang nakikinabang dyan? Yan, yung general manager, sino nagpapasweldo sa kanya? Di personal interest niya. Si Alcisto, nakikinabang yan sa Kasureco, siya pinaglalaban na personal interest. Wala siyang pakialam na tumaas ang kuryente. Ang gusto lang niya, sumweldo siya, makinabang sa Kasureco. Yan ang personal interest. Okay. Sa totoong damdamin ng mga member consumers ng Kasureco 3, alamin natin dyan sa Rinconada area. Benny, good morning. Good morning, Benji. Good morning po, Governor Elway. Si Benny po, on air kita sa DWE Become Sure. Diyos maray naramag po tabi, Governor. Ismail naramag po. Opo. Governor, 2 bagay lang sa akin. Ano po? Ano na talaga ang kalagayan ng frankisya o renewal ng frankisya ng Kasureco 3? At ang sabi nila, bakit parang gigil na gigil kayo na hindi na muli bigyan ng franchise ang Kasureco 3? At ang pangalawa, Congressman, Governor, sino po ba talaga ang dapat makinabang sa mga franchise renewal ng kooperatiba ng kuryente? Arog po kan Kasureco 3 po, tabi, Governor. Una-una, hindi ako gigil na gigil. Ang gigil na gigil mga taga-Rinconada, galit na sa kanila. Gusto na silang pagbubuntalin yung mga yan at batuhin na yung mga yan. Kasi, una-una, isipin mo, July 17, 12 hours ang brownout. Saan ka nakakita ang init-init brownout? I mean, di ba, sa hospital, walang kuryente. Ang mga gigil mga taga-Rinconada at bilang representante, si Mix, representante ng Rinconada, binaposes lang niya yung galit ng mga tao. Ako bilang governor, binaboses ko yan. Diba? Yan ang importante. Sabi ko nga, sabi nila personal interest ko. Wala akong interest kasi una-una sa akin nakikinig, nakakabaid naman po kami ng kuryente at may genset naman po ako pag brown out. So kung personal ko lang interest ko, bakit pa ako makikipaglaban yan? Okay naman po ako. Pero pinaglalaban po namin dito, hindi naman yung sarili namin eh. Ang pinaglalaban namin dito at tinataya namin yung pangalan namin, nalabanan yung Kasureco dahil talagang palpak at yung ginagawa po namin, suportado po ng mga majority ng Rinconada yan. Benny, magtanong ka sa stasyon. Siguro kung mahigit 95%, mahigit pa, ng mga taga-Rinconada, alam nilang palpak ng Kasureco, naghahanap na sila ng alternatibo. Ang alternatibo, Bicolite. Ngayon, bakit ko ni-sponsor yung Bicolite? Gusto ko magkaroon ng pagbabago. Gusto ko magkaroon ng kompetisyon. Gusto ko magkaroon ng choice. Alternatibo ang mga tao. Ngayon, pag ayaw mo na yung Kasureco, galit ka na, wala ka naman choice. Kaya nga, sinabi ko sa hearing, 98% ang collection rate ng Kasureco. Ano ibig sabihin? Ang mga tao nagbabayad. Yes. Kahit wala silang pangbayad, nangungutang sila. Pero ang tanong, hindi naman yung collection ng problema, nagbabayad ng tao eh. Ang tao gusto ng kuryente, nagbabayad sila, pero ang serbisyo palpak, brown out, mataas ang singil. Yan ang kailangan baguhin. Diba? Saka, hamon ko sa kanila sa Kasureco, sige, tutulungan namin kayo, pero, tigilan na rin yung pag-atake sa Bicolite, aproba natin yung 2. Ngayon, ayaw nila yan kasi gusto nila mag-isa lang sila. Kasi pag nilabanan sila ng Bicolite, maglilipatan sa Bicolite eh. Ayaw ng tao sa Kasureco dahil palpak eh.
Kaya nga kinukontra nila yung Bicolite dahil ayaw nila ng kompetisyon. Sabi, walang poste yan. Natural, walang poste. Wala pa naman silang prangkisa. Di ba? Yung mga paninira nila kasinungalingan talaga. At Schumer isa na lang po, ang Governor. magpapatakbo na. May mga Nung ipinapalabas silang... member consumer dapat ang magpapatakbo sa Cosoreco. Hindi yan si Alcicio, hindi siya member consumer. Hindi nga siya dagaring ko natin. Yes, so... Okay, isa na lang po. Ang isa pa sa pinapalabas silang negative campaign, kung sakali raw po makapasok ang Bicolite Power, sino ang makakapagpigil sa Bicolite Power na magpataas ng tarifa po, Governor? Una-una, sino nagsabi niyan, Benny? Sino nagsabi niyan? Ang mga taga-Cosoreco 3. Sira ulo pala sila eh. Niloloko nila yung tao. Bakit? Ang nagdidetermine ng rate ng kuryente, ERC, Energy Regulatory Commission. Yes. Hindi naman pwedeng taasan ng maski Cosoreco. Ang Cosoreco bago magtaas, pinagpapaalam yan. Kung ang Bicolite gusto magtaas, magpapaalam yan. Sabihin, hindi, bawal yan, mapataas yan. So regulated po energy. Hindi pwedeng basta-basta magtaas ang Bicolite, Cosoreco ng kuryente, di ba? Sabi na hindi tataas ng Bicolite ng pangluloko sila eh. Saka una-una, pag pumasok yung Bicolite, sa tingin mo tataas na yung kuryente, gusto nila mababa. Bakit? Para lumipat sa kanila. Correct. Kaya ikaw, Benny, tatayo ka ng tindahan. May sari-sari store dyan. Opo. Sari-sari store dyan. Ikaw, may kapital ka, magtatayo ka ng sari-sari store. Ngayon, ang benta sa gin, magkano na ba ang gin ngayon? Ewan ko po, hindi ko alam. Sagot, Benny! Sagot! Sagot, Frank! Sabihin mo na kunwari, ganito lang, simple lang ang explanation dyan. Ang benta niya kunwari sa Cuatro Cantos, kunwari Sangatos, kunwari lang. Opo. Ikaw naman, Benny, nagtayo ka ng tindahan. Ikaw ba, magtatayo ka ng tindahan, ibebenta mo 120, mas mahal. Di walang mabibili sa'yo. Tama hindi? Tama po. Ganyan din ang Bicolite. Pag pumasok yan, sisiguraduhin nilang mas mababa ang kuryente at walang brownout. Yung mga kinakalat ng Cosoreco, hindi itataas yung kuryente. O di pabor sa Bicol. Pabor sa Cosoreco yun, di ba? Na mas mataas ang Bicolite para wala maging consumer sila. So sila ayaw nila ng Bicolite dahil raw ipa-privatize. Mali. Sinungaling. Ayaw nila ng Bicolite dahil itataas rin kuryente. Kasinungalingan yan. Gusto ng Bicolite mababang kuryente. Opo. Ayaw namin sa Bicolite, sabi ng Cosoreco, dahil tataas nila yung kuryente, wala mag-regulate. Meron pong ERC. Saka wala namang karapatan ng Cosoreco na kontra ng Bicolite. Dahil sarili nga nila, hindi nga nila maprotektahan. Simbagunin nila yung mga issue sa Congress. Simbagunin nila yung mga issue na nilatag ko, yung mga resibo, di ba? Sa Facebook ko. Ba't ayaw nila simbagon? Opo. Ang simpag lang nila, hindi, personal interest yan. Hindi, wala silang post. Klase mga issue naman yan. Sagutin nila, i-convince nila ako. I-convince nila ang tao na deserving sila sa franchise. Hindi yung sisiraan nila ako, lalo ko silang laban at kasuhan ko sila. Ang debate na to, di ba? Opo. Ano ang problema, siraan nila ako dahil ako ilihido ako Mayroon akong mandato magsalita. At ako humaharap sa taong bayan every 3 years. So kung magkamali ako, palpak ang sinabi ko. O ito, Benny na lang. Ako, ni-sponsor namin ng Bicolite. Ngayon, pag natuloy ang Bicolite at tumasong kuryente, sino masisira? Ako. Ayoko masira yung pangalan ko. Kaya sisiguraduhin ko na kung meron man diyang Bicolite o ibang prangkisa, ay mas mababa. O ngayon, bakit ko naman ayaw marin yung Cosoreco? Mismo mga tao nagsabi, ayaw na namin dyan Kung gusto ba ng mga tao yan, ay hindi ko na, iririnyo ko na lang yan. Di ba? Kung gusto ng mga tao yung mataas na kuryente at brownout, susundin ko yung boses ng taong bayan. Ang boses ng Rinconada, ayaw nila ng Cosoreco. Kaya, binuboses po namin sila. Public interest ko, hindi to political interest. Okay. Governor, maraming salamat po. Ibalik ko kay June at kay Benji. Thank you. Salamat po.
Okay, doon naman tayo sa Salamat. distrito na ang congressman nag-sponsor din ng franchise bill ng Kasureco 3 sa KM Kakabi Partido. Frank Sotero, Frank. Thank you, June. Governor, good morning. Magandang umaga po, Governor. Napapakinggan po tayo sa buong partido area. Governor, sir. Good morning sa kabos na dadamog sa partido at dyan sa imong programa, Frank. Duwang bagay lang, Governor. Enot, Rinconada area ko dyan. Ako po naguli ng Rinconada, speaking as a consumer. Ano po? Walang araw na walang trip-off, walang araw na walang brownout ang Rinconada area, and yet ito sinasabi nila magandang performance ng Kasureco 3. Ikalawang punto, Governor. Pwede po ba malaman kung si Congressman Nelson Ligacion ay present po doon sa congressional hearing ng administrative franchise renewal ng Kasureco 3? Kasi kung naandun po siya, malamang inalaman niya yung proseso, and yet, iba po yung kanya mga binabanggit sa mga interview at ang pinagdidiinan niya ay privatisasyon ng kooperatiba ng kuryente pag pumasok daw po ang Bicolite. Paulit-ulit niya po itong binabanggit. Ano pong reaksyon ninyo, Governor? Well, una-una, nakakatuwa naman yung tanong mo malinaw naman nandun siya, kaya lang yun nga, nangliit siya dahil ang yabang-yabang niya mag-social media, ang yabang-yabang niya mag-Facebook, tapos nangahamon pa siya sa akin na hindi ko raw siya hinarap dun sa public scoping. Una-una, kaya ko siya hindi hinarap dun sa public scoping dahil hindi ko na kailangan siyang harapin. Dahil pasensya na lang, hindi naman siya marunong makipagdebate, hindi naman siya nag-aaral. So si Atty. Cleopheo Tichi, sinupalpal na siya. Pero dito sa Congress, hindi ko siya pinalipas. Ako mismo nandun. Nagsalita siya, puro kapalpakan ang sinabi niya. Alam mo, sinabi niya na 100% na raw ang electric coverage ng Rinconada. Kasi nungalingan yan, kabobohan yan. 97-98% lang yan, hindi pa lahat. Sinabi niya yung sa taga-Buhi raw siya, ang sinarapan raw is the second smallest edible fish. Alam mo naman, Frank, taga-Buhi ka rin. Ang smallest edible fish in the world, sinarapan sa Buhi, hindi siya second. So siya, abogado siya, congressman siya, hindi siya nag-aaral, daldal siya ng daldal. I mean, pinapatunay niya, tapos sinasabi niya, AAA, magaling ang Kasureco. Paano naman niya masasabing AAA magaling ang Kasureco? Hindi naman siya nakatira sa Rinconada. Sa Naga ba siya nakatira? So, sino ba siya? Una-una, hindi ka naman taga Rinconada. Hindi ka naman representante ng Rinconada. Hindi ka naman member consumer ng taga Rinconada. Bakit ka nakikialam doon na wala ka namang alam? Ngayon, nandun po siya, wala naman siyang nasabi. Sponsorship, wala nga, yung nag-interpolate si Mix, ako nagsasalita, bakit hindi siya nag-interject? Kasi ako, ang pinakita namin, datos katotohanan. Hindi kagaya siya, puro kapalpakan. Sinusuportahan niya yung Kasureco 3. Hindi naman niya distrito yon. So, yan lang ang Saka, una-una, sipi mo, incumbent congressman ka, ni isang congressman, wala man lang tumampi sa'yo. Alam mo yun? Wala man lang. May narinig ba kayo na isang congressman na sinabi, I support Congressman Ligacion? Wala. Sa amin, ang dami. Yung chairman nagsuporta sa amin, si Congressman Ominal. So, makikita mo, una-una, pasensya na lang, mahina siyang klaseng congressman na wala man lang sa isang kakampi. Mahigit 300 ang congressman sa buong Pilipinas, ni isa wala siyang kakampi. Saka yung akala niyang kakampi niya doon sa katabi niya, hindi naman siya kinampiat eh. So, yan lang po masasabi ko. Ngayon, Frank, nag-sponsor siya sa renewal ng Kasureco 1 and 2. Siya ang sponsor. Tanong ko, pagpalpak ang serbisyo ng Kasureco 1 at 2, pwede siya ang sisihin, di ba? Di ba? Ako, simple lang. Pagpalpak ang serbisyo ng Bicolite, ako sisihin nyo. Di ba? Siya, kung sponsor siya ng sponsor, hindi naman niya kayang sabihin na ako siya sisihin. Magaling lang siya magpapogi. Saka yung kasinungalingan niya na sinabi niya na pag hindi raw na-renew ang Kasureco 3, papuputulan raw kuryente ng Rinconada. Kasinungalingan yan dahil tinanong ni Congressman Mix, totoo ba na pag hindi na-renew yan, mapuputulan? Ang sabi, hindi.
Kasi nandiyan ang NEA magte-take over. So, puro kasinungalingan ng mga sinasabi nila. Opo. Last point, Governor, bago ko po ibalik sa ating mga kasamahan. Parang walang plano. Sa tingin ho namin, parang walang plano na mag-comply dun sa request ng committee for a public hearing. Being a governor, ano po magagawa ninyo dito? Gov. Hindi tutulak namin yan. Pag sila Saka tinan mo ito. Kung usapang intelligent yung usapan, ang dami namin ni-raise. May utang kayo sa sarili, ba't di kayo nagbabayad? Ang dami yung brownout. Ang dami yung ang taas ng kuryente nyo. Bakit kayo nagre-rely sa spot market 60+%? Alam ba yung spot market? Bibili sila ng kuryente. Wala kasi silang sariling redundancy at power source. Isa lang ang nila, substation, isa lang ang power source nila. Pag nag-maintenance ang NGCP, brown out sa buong Rinconada. Hindi kagaya sa ibang lugar na pag nag-brown out, kalahati lang. Ngayon, yan ang problema nila. So, hindi nila masagot. Sagutin kasi nila yung mga issue, imbis na yung titirahin nila ako, titirahin nila yung Bicolite. Kakasuhan talaga namin sila. Ako sila, dala ko pala rin binabanatan nila. Una-una ulit, huwag nilang gamitin ang resources ng member consumer. Ang may-ari ng Kasureco, member consumer, hindi sila. Yes. Diba? Si Mix, member consumer. Ako, member consumer. Hindi sila. Si Buksit, member consumer, hindi. Appointed lang yan, hindi naman yung taga-Rinconada. Si Alcisto, taga-Rinconada, hindi. Bakit nagpapatakbo ng mga Kasureco, mga hindi taga-Rinconada, na pagkatapos nilang palpak ang pagpatakbo nila at ibaw nila sa utang, alis na lang sila. Diba? Wala silang accountability, hindi sila hilido, hindi sila taga-dyan. Kasi kung taga-dyan sila, baka binabato na yung bahay nila. So, ang punto ko lang, sagutin, kung gusto nilang i-consider na tulungan ko renewal nila. Hindi renewal, grant of franchise. Kasi wala naman silang congressional franchise, Frank. Sinabi ni Hawhaw, renewal, medyo mahina talaga pag-iisip abogado. Wala namang i-renew dahil ang franchise ng Kasureco ay Administrative Certificate of Franchise ng National Electrification Commission noon, 1979. Ang nagbigay sila ng prangkisya, yung National Electrification Commission, hindi Congress. Ito naman si Army Quintibella sa Kasihaw, nag-file an act granting renewal. Sabi ko nga dun sa hearing, at i-renew, wala naman kayong congressional franchise. So makikita mo si Hawhaw, si Army, pinag-aaral. Mali ang title, mali ang mga datos, mali ang mga Ulit, ang hamon ko sa Kasureco lang simple. Simbag mo nila issue. Pag sila na may personal, ngayon na may personal sila. Both administrative and criminal. At sigurado mananalo ako. Bakit? Di ba si Osabal nagpa-play ng mga radyo na kontra sa Bicolite? Naalala niyo yun? Infomercial. Nagpa-play siya ng infomercial na ako tinitira. Kinasuhan ko siya, nanalo ako. Ngayon, nalaman namin na nagbabayad pala noon Kasureco 3. Bawal yan. Hindi mo pwedeng gamitin ang pera ng member consumer para tirahin ako, tirahin ng Bicolite. Pwede nilang tirahin ako, pwede nilang tirahin ng Bicolite sa personal nilang kapasidad. Di ba? Ngayon, kung titirahin nila ako, wag lang libelous. Pero kung sasabihin mo na personal interest ko raw yung Bicolite at ibubulsa ko raw ay ibang usapan yan. Libelous yun. I mean, ako politiko ako, pwede mo naman akong balatan araw-araw. Pero kung libelous, malicious na yan, hindi ako papayag. Sige. Jun, balik sa inyo, Jun. Benny, Okay, ibalik ko muna kay Benji. Benji, at mamaya siguro pag sa mga last question natin, yung sa partidong nangyari. Okay. Benji, go ahead. Okay, Balos, June, Gob, kung na ganyan po pala ang mga kumakalat na naman na black propaganda sa social media, nangangamoy kaso na naman ito, Governor. Sayang nga lang at walang jail time yung kay Joe Sabal. Sayang at walang jail time. Pinabayad lang ng yun? 100,000? 100,000 lang pinabayad. I-appealan nyo ba yung Gob? I-appealan nyo pa ba yung desisyon ng Gob? Alam mo, legal strategy namin yan. Mm-hmm. Kasi mas madaling patunayan yung civil aspect. Mm-hmm. Ngayon nanalo na kami sa civil aspect,
kakasuhan na namin siya ng kriminal. Wow. Diba? Kami hindi naman kami basta-basta pumapasok. Kami, mga abogado namin nag-aaral, hindi kaya ng mga abogado nila. Mario Ligasyon, talo. Alam mo yun? Aray ko! Saka nakakita, pasensya na lang, mahinang abogado eh. Una-una, ito lang nung kinasuhan ko si Joa Sabal, sinong abogado? Ligasyon. Di ba si Mario Ligasyon? Oo. Nandun ako sa hearing, harapan judge. Kung ano-ano mga tinatanong niya sa akin, supalpal naman siya. Ngayon, anong patunay ko na supalpal siya? Nanalo nga kami sa kaso. Correct. So, una-una, kahit magsama pa yan na si Nelson at si Marion laban sa akin, ako kasi, pinaglalaban ko yung katotohanan. Opo. Sila, hindi naman nag-aaral. So, puro paikot-ikot na kasinungalingan ang pinapalabas nila eh. Ulit. Nung kinaso ko si Asaban, sino ang abogado? Si Marion. Marion Legasyon. Talo siya. Okay. Pangalawa, yung kaso sa expropriation dyan sa Kapitolyo ng Uptown, pumasok na naman yan si Attorney Nelson at Attorney Marion Legasyon. Anong resulta? Talo sila. Bakit? Kami pinaglalaban namin yung tama at katotohanan. Sila puro kapalpakan. Hindi nila pwedeng lukoyin ng tao, hindi nila pwedeng lukoyin ng mga huwes. Diba? Sasabihin, ba't mo sila palaging kinakasuhan? Mali-mali kasi yung ginagawa nila eh. Nananahimik po ako, ginagawa ko po yung trabaho ko. Pero sila, hindi nila kayang tapatan yung trabaho ko. Ang ginagawa lang nila, manira. Yan rin ang ginagawa ng Kasureco 3. Hindi nila kayang sagutin yung mga issue. Kaya ang ginagawa lang nila, hindi, pinapwerte may-ari ng Bicolite. Hindi kami may-ari niyan. Sinasabi nila, hindi, gusto nang i-privatize yung Kasureco. Ayaw namin i-privatize yan. Ayaw ng Bicolite i-privatize yan. Baon sa utang yan, may sakit na yan. So ang ginagawa lang nila, niloloko lang nila yung mga tao. Okay. So, kung nakikinig pala si Joe Sabal na hindi pa siya safe, i-appeal nyo pa pala yung decision, Governor. Sana may jail time na, may jail time na para makabalik na sa kulungan daw. Sabi ng mga netizen. Gov, isa pong sa gusto kong makuha sa Ito reaction. lang, Benji, dagdag natin Sige po. Kaya natanggal yan doon sa dati ng stasyon, may utang yan na mahigit 1.5 million. So, hindi pa siya lusot doon. Saka, marami siyang mga kriminal na kaso na sinampa namin sa kanya. Matagal lang siyempre, yung proseso. Pero sigurado mananalo kami dyan. Dahil puro kalokohan yun eh. Hindi ko yung NX nga kinasuhan namin. Sa anong sabi ng NX noon? Pangkarote ang Kapitolyo. Palaging delayed ang sahod. Opo. Di ba pinapabayag din si Grace Innocentes? Saka yung stasyon. Ngayon ito na naman si Joe Sabal. Di ba kinasuhan namin niya, sabi niya, bangkarote raw ang Kapitolyo at pinulit niya at sinabi poorest province na nakalagay third richest kami. So marami kami mga nakasalang sa kanya, nakasinungalingan niya, antay-antay nila. Willing naman kami magkantay. Saka sa kaalaman po ng mga nakikinig, idagdag ko lang po, hindi lang po yung kaso nyo ang napag-uusapan dito. Marami pa mga pribadong tao nag-file lang kaso kay Sabal. Natanda mo yung pagbabastos niya sa isang listener na yung pala nasa na court na pala yun, nag-hearing. Yung binastos niya yatang babae, yung pala ongoing ang kaso. Gob, kunin ko po yung reaction niyo, Gob. Bakit po si Congressman Ligasyon nag-sponsor dito sa renewal ng franchise? Ano sa tingin nyo? Marami nagsasabi out of line. Wala ka niya sa linya, Congressman, kasi ikaw ay Congressman ng 3rd District. Ikaw at ano yung nababasa niyo po dito kay Ligasyon? Bakit siya dito pumapasok sa eksena dito, Governor? Kasi hindi malinaw na hindi nga niya kayang gampanan yung trabaho niya sa 3rd District. Diba? Kaya dito na lang ako makikialam sa iba dahil hindi ko naman kayang gawin. Saka nagpapapansin ba, una-una may courtesy yan sa Congress. Kung hindi mo distrito, bigyan mo ng courtesy yung congressman. Ang congressman dyan, si Mix Villaperte, hindi niya binigyan ng courtesy. Pero okay lang naman, talagang naman hindi naman siya courteous bastos naman yung congressman na yan Kung ano-ano ang pinagsasabi, nakapastusan. Una-una, hindi siya taga Rinconada. Hindi siya congressman na Rinconada. So, pinagtatawanan lang po siya. Mismo mga congressman, ano ba naman?
Dito sa, alam mo sa Congress, matagal na ako treatment. Merong unwritten rule. Bigyan mo ng respeto yung district, di ba? Eh siya nag-sponsor siya doon sa Casureco 1, ang congressman doon si Hori. Hindi na namin siya pinakialaman. Sige, i-renew yun. Okay lang, i-renew yan. Akala niya, porque hindi namin siya pinakialaman sa Casureco 1 at 2, pwede niyang pakialaman yung Casureco 3. Pero, pinabayaan lang naman na, sige, i-renew mo yung Casureco 1 at 2. Dahil pag nagka-problema yan, ikaw sisisihin. At sigurado yan, sisisihin yan. Sigurado yan. May kapal pa kami ng Casureco 1 at 2. Pero ang pinakamalala, yung Casureco 3 talaga. Casureco 3 malala. Kasi may nag-text sa akin dito. Ito, sabi daw kasi, persigido daw kasi si Congressman Ligacion na sponsoran ng Casureco 3 franchise kasi ang si Mars, kilala mo yung Gob, si Mars is consultant daw ng Casureco 3. Consultant daw ng Casureco 3. Ito lang sa lahat na nakikinig. Sinabi ko doon sa Facebook post ko. Bakit si Congressman Legacion na hindi naman taga pa Rinconada nag-sponsor ng bill para i-renew yung Casureco 3? Okay, bakit? Kasi nakikinabang siya at ang asawa niya. Ang asawa niya, si Attorney Mars Legacion, consultant, kumukubra ng allowance per din. I-validate nyo, i-verify nyo, at kasagutin ng Casureco, kung nakikinig po Casureco, totoo ba na si Attorney Mars Legacion ay consultant, kumukubra ng per diem allowance dyan sa Casureco 3? Ay, grabe. Ano? Ang Kaya pagkaalam ko totoo. Ngayon, saan ka nakakita, Congressman, gusto niyang i-renew yung franchise dahil sumusweldo yung asawa niya. Ang babaw naman pala ng rason niya. Kaya lang pala niya gustong i-renew dahil nakikinabang yung asawa niya. Kami, kaya namin kinokontra yan dahil gusto nga namin mas magandang serbisyo. So yung sinasabing personal interest, may personal interest pala si Legacion at conflict of interest. Kung naman i-endorse yung franchise tapos yung asawa mo nakikinabang. So conflict of interest yan. Sagutin ko yan. Sagutin sila. Merong conflict of interest. Kaya grabe din pala itong issue dito sa Casureco 3, Governor. Gob, kahapon, iwan na muna natin ang Casureco 3, Gob. Gusto ko lang kasing malaman, ito pang issue dyan sa Tigaon, Governor. Ano ho ba yung latest? Natuloy ho ba yung yung pagharang ng mga Pentebella para hindi matuloy yung basketball, yung pong yung fiesta dyan, yung concert sa Tigaon, Gob. At meron pa, may naiinggit na naman, bakit ka daw namigay ng 5,000 pesos doon pa sa mga kandidata ng Miss Tigaon, Gob? Binibining Tigaon. Binibining Tigaon pala, Gob. Actually, hindi lang 5,000 pesos binigay ko. Kami nagbigay ng premyo ng 1,000. Unang-una ito lang, no? Ito si Mayor Eugene at ang pamilya Pentebella, talagang yung mga style nila na pang-abuso, hindi na umuobra yan ngayon kasi yung mga style nila, pag pupunta ako ng partido, puputulan ako ng kuryente, samang-sawa na kami, kaya kami nagdadala na ng genset Pupunta ako sa barangay hall, tatakutin nila yung barangay, wag akong papuntahin doon. Pupunta kami sa eskwelahan, tatawagan yung principal, wag. Ngayon, mga teacher, palaban gusto namin si Gov. Elroy pumunta, hindi niya nakaya. Ngayon ito, nag 3D event kami dyan sa Tigaon, di ba, fiesta. Nung August 9, nagpa-youth night. August 10, binibining Tigaon. At August 11, ay yung Kasubanggi, yung concert, yung Schools sa Kafloji. Siyempre, sumusunod naman kami sa proseso. Nag-apply si Vice Mayor Lelis ng permit. Ang event Sunday 9, ito naman si Eugene, pinasulat yung administrador niya ng Biyernes hapon para hindi kami makareact na dinidina yung permit dahil kalukuhan yung rason niya na hindi raw kaya ng munisipyo. Una-una, kami nag-i-event, hindi naman namin kailangan ng tulong ng munisipyo dahil kami ang gagastos dyan. Kami magpapadala ng traffic sa coordination sa police. Kami mag-assure ng security. Kami maglilinis. Kami magpapadala ng medical. Kaya sumulat ako sa kanya, pag hindi mo i-recall yan, kasuang kita. Una-una, bakit yung administrador na sumusulat sa amin? Wala namang power ang administrador na mag-deny ng permit. Diba? Opo. So, sumulat siya, sige, igagrant ko kayo ng
permit conditional, provided raw, gawin ko to, gawin ko yan. Sabi ko, ang governor may supervisory power sa mayor eh. Alam mo yun, mas mataas kami. Ngayon, kung di mo kami bibigyan ng permit dahil sa mababaw na rason, kalokohan yan, baka raw magkagulo, hindi raw niya kaya. O ngayon, Benji, na sa mga taga-partido, ano nangyari? 3 days event, Yes. maugmang tao, peaceful, may libreng ice cream, may libreng goto, may libreng concert, malaki ang papremyo, o may nangyari bang masama? Wala. Wala. Eh, simple lang naman yan eh. Kung ang kaugmang na 150,000 ng tao, kaya namin. Correct. Ano pa kaya yan sa tigaon na yan? Oh. So napaya lang sila. Inaamin niya na wala raw siyang resources. Kasi wala naman siya talagang wala naman training ang ngayon ng tigaon na sa mga ganyang event. Opo. May 20,000 nang pumunta. Sa buong buhay ng mga Pentebella, wala naman pumuntang 20,000 sa tigaon. Kita mo kagabi, nagpasayaw doon. Wala pang 5 tao yata nag-attend doon. Alam mo yun? So, napahiya sila. So, ang nangyari, dininay nila yung permit, nadagos, naanggot ang tao, nagkusog ang grupo namin dyan at nakumpira. Mas maray pa ang Villafuerte, Team Montigaon, na nagtataon ng kaugman, sinda, nag-uulang, nag-aabuso sa poder. So, bagay na nangyari. Yes, opo. Kasi Narawasin na sa tao. maaga nabasa ko yung message ni Rick na parang si Joe Sabala naiinis na naman kasi namigay ka naman daw po ng papremyo doon sa mga contestant governor. Eh, sabi nga Hindi, namin... una-una, yung binibining tigaon na yon, sponsor ng province yun. Kami lahat gumastos noon. Yes. Okay? Pati yung premyo na 100,000 galing sa amin. Eh nakita ko nag-prepare yung mga nag-prepare ng sobra yung mga candidates. Dinagdagan ko sabi ko sa kanila, manalo matalo lahat kayo may 5,000. Ano ba masama doon? Di ba? Baka gusto ni Joe Sabal ng 5,000. Sumali siya sa text na lang niya ako. Sumali siya sa... Text mo na lang ako. Sumali siya Kasi sa... may utang ka ng 1.5 million doon sa Allied Broadcasting eh. Baka makabawas ka naman. Alam mo naman si John, daming text yan sa akin nun. Nakakulong yan, pahingi pangkain. Nakakulong yung mag-asawa, pahingi pangkain. Pahingi pang sa anak ko. Pahingi pang abogado. Ang driver. Kung gusto niya ng 5,000, hindi na siya. Baka gusto niya... Hindi ko, pasalihin mo muna sa beauty pageant para magkaroon naman siya ng 5K. Okay, Governor, thank you very much po sa oras. Mabuhay ka, Gob. Ingat po. Thank you. Thank you, Governor. Thank you. Salamat. Just Mabalos. Okay. Benji, thank you. Okay, thank you, John. Kakiko, Benny, kay Governor, thank you very much sa almost 1 hour. Almost 1 hour tang interview mga tugang kay Governor El Rey Villafuerte. O Jo, kung nagdadagog ka pala Jo sa bal, dahil ka pa safe po. Garo, apila pa na ni Governor si Decision Can Court. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Apo di daw di ining sa tuyang may pang-apod ka tabi may pang-apod kayo apo di daw winner akan sa tuya pong pa-Gcash gunyan pong aldaw ang gunyan pong Tuesday Wednesday gunyan pong Wednesday mga kabanat. At may papaganahong kitang sarong masugid na para altabay kan na Radyo Banat from sign on to sign off partner. Apo di daw di Gcash na di. Hindi daw apo di daw di kung talagang nagdadagok ini. Di ko pati aram kung taga-sign ini. Babae siya. Dapat masimbag niya po dapat masimbag niya ining sa tuyang i-on air mo na lang dapat masimbag niya ining sa tuyang kahaputan para bako makitang ihapot niya makitang ihapot hilingon ta kung talaga siya nagdadagog sa Radyo Banat. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Diba? Yan po mga tugang sa tuya pong mga Dabarkads. Sa tuya pong mga paraantabay ang gustong mangganang Gcash bago matapos ang sa tuyang programa.
is aapudan ta siya para makuha niya po ang 500 pesos. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ano, yaw na i-on air mo na lang. I-on air mo na para makaulay ta. Al sa iyang name is, ano yan? Mapadagos ang progreso. Ang sa tuyang lucky winner is babae. Nasa linya na. Hello, ma'am. Good morning. Hello. Sisay ini. Hello po, Sir Benje. Hello, Sisay ini. Ano pong pangalan? Giselle Perfecto po. Giselle Perfecto. Taga saan si Ma'am Giselle? Taga Bula po. Taga Bula. Iyo po. Saan sa Bula? Barangay Lubgay. Barangay, ano po? Pakidali-dali lang po. Mayo na kayong oras. Barangay Lubgan po. Lubgan. Anong trabaho ni Giselle? Digdi lang po sa harong. May agom, may aki, daraga? Single parent po. Wow, single. Okay, dahil nagkaklase. Tapos na. Hello? Dahil ka nagkaklase, Dahil na po. Giselle, tapos ka na? Tapos na po. Okay. So, kunyan, yaw ka lang dyan sa harong dito sa Bula, Tabi. Iyo po, nag-aasikaso po kan mga aking mag-eskwela. Very good. May aki ka na? Iyo po, duwa. Okay. Si Mister, anong trabaho ni Mister? Mayo po, sir. Mayong trabaho si Solo Mister. parent po ako. Ha? Solo parent po, sir. Solo parent. Wow. Kaya dapat mas kaipuan mo ang 500 pesos. Iyo po. Nakuha nito akong PSA. Salamat at magpamasahe po. Pamasahe. Tamang-tama. Halat-halatod mo lang, Giselle, ang sa imong 500 pesos pagkatapos ko magprograma. Papadarahan ka ng GCash. Iyon na rin GCash number mo. Iyon na rin. Iyo po. Salamat po, Sir Benje. Okay. Ara mo kung taano tanapili ta ka. Giselle, kasubanggi ta ka PPM. Mga alas 10. Tama? Alas 10 ko na yung PM. Alas 10, 10 o'clock. PM ta ka. Ara mo kung taano ta ka napili. Permi ka kayang nagpo-post, nagsishare ka na sa tuyang mga programa, Giselle. Ugba ako sa imo, sige mong comment, sige mong share ka na sa tuyang programa, Tabi, Giselle. Okay, sige, halatin na lang, Tabi, ang GCash. Ngunyan na mismo, halatin mo lang, Okay, thank you, Ma'am Giselle. Mabuhay ka. Thank you very much. Giselle Perfecto po, kan Bula, Camarines Sur. 500 pesos, At yan, pagkatapos ko, Papa-Gcash na din sa satuyang treasurer. Hanggang maan may progreso sa mahay na liderato. Ang kabuhay. Iyo po kaya mga tugang, pakabago po matapos ang programa, piga apodan mi kung sinda po nakaantabay pa, nakatutok sa programang Radyo Banat. Ano po? Oy, sa pangarap po kan bilog na pwersa kan BBS 91.9 sa talhapitan kasi ng mga radyo. Ako po si Cab Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pangantabay, basta bareta sigurado. Labanan ng fake news! Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa awit 144. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa taong marahas.
na may layuning ibagsak ang aking mga lakad.